radio station. Yung nandoon si Ido at saka yung parang nakakaasar. Bakit ka na? Naasar talaga. Naawa ako kay Beyonce. Yung mga sinasabi ni Ido na nag-import din naman daw. Nag-import daw siya. Nag-import naman siya. Oo, nag-import naman siya kay Beyonce. Yung mga hatid sundo niya. Pero syempre, nung una yun, dahil sumisikat sila at saka syempre yung mga import niya ng ganyan, may katumbas naman yun na mga ano sa mga sponsor, yung natutuwa yung mga sponsor nila, mga followers nila. Natural, nabiyayaan sila ng gusto. Pero hindi niya na kailangan isipin yung mga ganyan. Lalaki siya, dapat siya yung gumawa ng move, di ba? Pero si Ido kasi may pagkababae ang ugali niya. May pagkababae ang ugali niya. Bugnutin yan. Parang ganyan. Si Beyonce, ang tingin ko kay Beyonce, sincere si Beyonce talaga. As in, sincere si Beyonce. Pero kasi syempre, pag babae kasi talaga yan. Pakipot-kipot talaga yan. Pakipot-kipot. Kasi gusto suyo-suyoin. Ganun yung papel ng babae. Kaya dapat. Pero si Ido hindi ganun. Pag nagano ka, parang pagdating kay Ido, bahala ka dyan. Parang wala siyang tiyaga. Ganun. Kaya kawawa yung babaeng magmahal sa kanya. Wala. Parang kawawa yung babaeng magmahal sa kanya. Kasi nga, ano siya bugnutin siya. Parang may ugali siyang bugnutin. Saltikin ba? Oh, parang ganun ang ugali niya. Parang may ugali siyang ganun. Kaya kawawa si Beyonce. Si Beyonce, alam ko si Beyonce, matagal niya rin inaral yung ugali ni Ido. At saka tiniis. Tsaka si Ido minsan nagsasalita ng hindi niya alam na ang salita niya parang nakaka-offend. Brusco ba? Ano siya kasi, yung pagkatao niya kasi parang tahimik bihira siya nagsasalita. Pero pag once naman bumuka yung bibig niya, kahit nasasabihin natin biro yung sinasabi niya, ang biro. Pero hindi niya iniisip na nakaka-offend pala yung biro niya. Kaya yung mga napanood ko sa kanila, yung last, yung nasa Maynila sila, yung nasa yacht, ay grabe yung mga parang kaanuhan na ang ginawa niya doon kay Beyonce. Para sa akin yung foul na ginawa niya. Grabe yung napanood ko doon. Na parang hindi na to Dati talaga, gustong-gusto ko yan siya, si Ido, gustong-gusto ko yan. Siyempre gusto ko yan nga sila ni Beyonce, gusto ko sila. Pero nung kinalaonan na, parang nag-iba na yung ugali ni Ido. Nagiging presko na siya kay Beyonce. Yung brutal na yung bibig niya pag nagsalita. Parang hindi niya na iniinda nga kung ma-o-offend si Beyonce ba, kung nakaka-offend ba o hindi. Parang ganun siya. Kaya parang pagdating sa ganun, yung napapanood ko na ganun, parang unti-unti akong nawala ng gana na sa kanya. Na parang may talaga yan, may matinding dahilan yan. Tama na lang din yan na kung talagang hindi siya mag-import, ay tama na lang din yung ginawa ni Beyonce na wag na sila. Di ba? Para sa akin, masakit kay Beyonce sa hanggang ngayon talaga, nasasaktan si Beyonce. Grabe. Nasasaktan siya hanggang ngayon. Pero si Beyonce, believe lang ako kay Beyonce kasi maingat din siya, hindi siya masyadong nag-ano ng kung ano. Tsaka ang nagpapagulo dyan, boy, alam mo kung sino? Yung mga taong sa paligid nila Hindi naman magkakaganyan yan kung walang mga taong nasa paligid nila involved na nakikisaw-saw sa kanila ba. Kasi may kanya-kanya yan sila yung doon sa side ni Beyonce, sa side ni Ido. Yung si Ido kasi at saka si GP Alipio, close yan sila. Siyempre, si Beyonce naman at saka si Doc Love, dahil founder si Doc Love naman ang dikit ng dikit doon sa kay Beyonce na halos wala nang ginawa kundi parang sumasandal na lang din kay Beyonce. Dikit ng dikit doon. Nag-away. Di natural, apektado yung dalawa. Siyempre si Beyonce sa kay Doc Love. Si Doc Love yung malapit sa kanila dahil si Doc Love nag-i-import yan. Ginagamit yung sasakyan ni Doc Love.
Ganun ba? Yung mga effort ni Doc Love na mga ganun. Maliliit lang na bagay. Siyempre si JP Alivio naman, nakakatulong yan kay Ido. Pag sinabi ni Ido na nasira yung sasakyan ko, punta ka dito. Tingnan mo nga to. Ang bilis ni JP. Pag sinabi ni Ido na samahan mo ako mag-scout, sinasamahan ni Ido. Ay, sinasamahan niya si Ido. Kaya mas doon si Ido maniniwala kay JP Alivio. Diba? Doon siya kampi. Doon siya. Bakit siya kami? Doon, dyan tayo mag-park boy, oh. Oo, May bakante. Ayun, Ayun, bibili paki doon eh. O di, sige. Diyan eh. Tapos Sige. Palagay ko doon yung dahilan. Doon nagsimula yun na mayroon ng dahilan, kaya lang pinatindi lang ng ganong klaseng issue sa pagitan ng side ng team, sa side ni Beyonce na sa kay Doc Love at saka sa side ni Ido. Siyempre si Ido yun ang nakakatulong sa kanya. Siyempre yun talaga, malimit sila nagkakasama yun. Siyempre doon siya talaga matimbang sa kanya si JP. Kaya lang ang sa akin, naiinis lang ako kay Ido kasi parang wala siyang ngayon. Wala talaga. Pero dapat hindi niya pakinggan yung mga yun eh. Kung ano man yung sa side doon. Bibili muna ako dito, boy. O pupunta muna tayo doon. Punta muna tayo doon. Sige, punta muna tayo doon. Hindi ba tayo magmamadali? Okay. Last lang tayo dito. Last lang. Yung pinakaulit dito. Kasi matagal dito ka Sige. mamimili. Sige. Dito sa loob. Pagka nililipat ko na. Tapos, Dito kami sa Chowking. Diyan ko dito sa kutsara ko. Ang liit. bakit ko lang pinagkakara? Naubusan. Naubusan ng kutsara. Ang ganda yung ngayon nila, mainit. Mainit. No? Masarap. Masarap talaga dito. Ito kakabigyan ng kondo ka. Taga-taga. Parang burger boy. Nakabalat na dito. Siyempre kasi dagdag pa sa lagayan sa mesa. Parang ilagay pa nila katulad ng dati. Ay lagayan sila dito. Ay pula-pula ba ito? Oo, pula-pula. No? Kaya tama na lang. Ilagay dito. Diba? Bakit pala ito? Nalilipit lang naman yung hamon eh. Masarap ng pagkakita nito. Ano kaya ito? Chicken? Chicken o pork? Ayun na.